Wala hong prohibition for anyone, for any endorser, to endorse more than once. Wala po yan sa rules, wala po yan sa batas, wala po yan sa Constitution na isa lang dapat ang i-endorse ng isang miyembro ng House of Representatives. Walang nagbabawal sa isang kongresistang mag-endorso ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Yan ang sagot ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima nang tanungin matapos i-endorso ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Na unang ini-endorso ni Congresswoman De Lima ang ikalawang reklamong inihain ng civil society groups. Ayon sa mambabatas, sa kanyang pagtaya, kahawig ng ikatlong reklamo ang Articles of Impeachment na inendorso ng mahigit 1/3 ng House members ng 19th Congress laban kay Vice President Duterte. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say, that it's an improved version noong mismo na mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, as signed and endorsed by more than 1/3 of the members of the House. Galing naman sa religious groups at mga abogado ang complainant sa panibagong reklamo. We believe there is moral concern and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. This is the time for her to present her evidences. We are saying to our kids, to our children, it's not right to steal, it's not right to lie. Nakapaloob sa reklamo ang mga batayan ng impeachment gaya ng matinding paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y pandarambong sa nasa daang-daang milyong pisong halaga ng confidential funds. Gayon din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Gumawa rin umano ng high crimes ang vice-presidente dahil sa pagkontrata para sa assassination ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker at iba pang mga aligasyon. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass just because she has a famous family name? Samantala, nabanggit din sa panibagong reklamo ang umano'y confession ni Ramil Madriaga, ang umano'y dating bagman ng vice-presidente na nag-aakusa ritong tumanggap ng salapi mula sa POGOs at illegal drug operations para sa campaign funds nito sa 2022 elections. Na-i-refer na sa tanggapan ni Speaker Faustino Bojidy III ang unang dalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte na iniendorso ng makabayan lawmakers, Congresswoman De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandania. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.